أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay lumuwalhati sa Kanya, tayo ay dumakila sa Kanya, tayo ay manalig sa Kanya, tayo ay magpasalamat sa Kanyang mga biyayang ipinagkalob sa atin. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay Kanyang huling sugo at propeta ng Allah. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, alhamdulillah, kumusta na po kayo? Naway tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, nasa kaligtasan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So actually po ay ito po ay sana itong lecture na ito ay kanina after ng dhuhur, subalit ay nagkaroon ng apigi sa oras, kaya naman minabuti natin na ito ay ipagpatuloy sa oras na ito, inshallah. So mga kapatid, kayo po ay nanonood ng ating series lecture na kung saan ito ay pagpapahayag at pagtatalakay ng isa sa mga napakagandang aklat na pinamagatang Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalahum. Papaano nakitungo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ano ba ang pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng mga tao na nasa kanyang paligid sa kanyang kapanahunan. At alhamdulillah, tayo nga po ay nasa pagtatalakay kung paano ang kanyang pakikitungo sa mga asawa. Ito po ay ika-4 na bahagi mula sa pagtatalakay kung paano nakitungo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa. So kailangan po natin malaman ito. Ito ay isang paalala sa atin at pananaliksik na rin sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ang pagsasama ng mag-asawa ay nasa katiwasayan, nasa kaligayahan at nasa kapanatagan. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, bago ang lahat, maaari niyo pong ibahagi ang video na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa inyong mga wall o sa inyong mga grupo, ano pa man ang kinabibilangan, upang magsilbing aral at paalala sa atin, inshallah subhanahu wa ta'ala. So tayo po ay magpapatuloy sa usapin na ito dahil ito ay napakahalaga at napakagandang pag-usapan. Kasi pamilya po ang pinag-uusapan natin dito, papaano ang matiwasay na pamilya, at yan ay walang iba kundi ang dapat tularan ang kaparaanan ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang sa mga kaparaanan ng pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa, alam nyo ba na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang hinahalikan ng kanyang asawa o mga asawa bago siya lumabas ng bahay. Isa yun sa pagpapakita ng pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa. Kapag siya ay lumalabas ng bahay, ay hinahalikan niya ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa. Nagagawa ba natin ito, mga kapatid? Hopefully, inshallah, bi'inillah. Mula kay Urwa na mula sa kanyang tiyahin, at ang kanyang tiyahin ay walang iba kundi si Aisha radiyallahu anha, na kung saan ay hinalikan niya ang iba niyang mga asawa. So sabi niya sa narration ng hadith, hinalikan niya, sabi ni Aisha, hinalikan niya ang iba niyang mga asawa, at pagkatapos siya ay lumabas papunta ng pagdarasal, at siya ay hindi nagsagawa ulit ng wudu. Ibig sabihin, bago niya halikan ang Propeta Muhammad, bago halikan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang asawa, isa sa kanyang mga asawa, bago siya tuluyang lumabas ng kanyang bahay para isagawa ang pagdarasal o anumang pangangailangan sa labas, ay hinahalikan niya ang kanyang asawa at hindi na siya nagsagawa ng wudu ulit. Ibig sabihin dito ay nagsagawa muna siya ng wudu bago isagawa ito at isakatuparan ito. At nung ginawa niya ito ay hindi na inulit ang pagsagawa ng wudu. So ibig sabihin dito isang patunay na ito yung hadith o patunay mula sa mga hadith na hindi nakapagpapawalang bisa
ang paghalik sa babae. Yan lalo siyempre sa asawa. Okay? Sa asawa, sa magulang, o ano pa man, di ba? O sa tiyahin, di ba? Sa lula. So, hindi po nakapagpapawalang bisa. Kahit pa humalik ka sa ibang babae na hindi mo kaano-ano, hindi rin nakapagpapawalang bisa yun ng wudu. Pero, di ba pwede sa Islam na halikan mo yung babae na hindi mo kaano-ano? Not unless kung hindi mo sinasadya. So, ibang usapan yan, mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin dito, mga kapatid, yun nga, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinalikan niya ang kanyang asawa at hindi na siya nagsagawa pa ulit ng wudu. At aking sinabi ni Urwa, si Urwa kasi ang tagapagsalaysay ng hadith na ito eh. Sabi ni Urwa, wala nang iba. Okay, wala nang iba kundi ikaw, yaong hinalikan. So parang na-curious si Urwa, sino ba yung hinalikan niya? Ikaw lang ba yung hinalikan? Ikaw ba yung hinalikan na tinutukoy mo sa iyong pahayag? O aking tiyahin na Aisha? Then kaya't siya ay tumawa. Alam mo na, parang ganun ba? Ibig sabihin ay ngumiti si Aisha. Ipatunay na siya yung tinutukoy na hinalikan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya tuluyang lumabas sa kanyang bahay para isagawa ang pagdarasal doon sa masjid. Mashallah. So pinapakita po dito kung gaano ka-sweet ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sana all lahat sweet, di ba? So hahalikan pa niya sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa habang siya ay nag-aayuno. So sa narration na ito, ang kanyang mga asawa ay hinalikan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was fasting. Mula kay Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa saim wa kana amlakakum li irbih. Ang ibig sabihin, ang propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay kanyang hinahalikan at niyayakap. Okay? Hinahalikan, niyayakap, nakipaglambingan. Okay? Ang kanyang mga asawa. Ibig sabihin, hinahalikan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa. Hinahalikan, nilalambing, niyayakap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa habang siya ay nag-aayuno. Di ba? Sapagkat siya ang may pinakamataas na kontrol, pinakamatibay na kontrol sa inyong lahat sa kanyang pagnanasa. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, pagdating sa pagkontrol ng emotion, pagkontrol ng desire, siya ang pinaka-the best. Siya yung pinaka-strong pagdating sa pagkontrol ng kanyang desires, ng kanyang pagnanasa o sariling pagnanasa, mga kapatid. Now, kaya, walang duda, so, kaya sabi ng mga ulama, hindi ito applicable kapag sa mga bata pa, na bagong kasal, na habang siya nag-aayuno, siya ay hahalik sa kanyang asawa, baka may pumulandit kapag ginawa niya yaon. Baka may bumulalas kapag ginawa niya yaon na hindi niya namamalayan. Problema yun, di ba? Baka hindi niya mapigilan, baka gawa sila ng violation. Kaya naman, sabi ng mga scholar, lalo pat pag hindi na control ang kanyang desire, hindi ito pwede sa kanya. Ipinagbawal sa kanya na halikan o yakapin ang kanyang asawa, lalo pat hindi marunong mag-control ng kanyang desire kapag siya ay nag-aayuno, mga kapatid. So, ang punto rito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang paghalik sa kanyang mga asawa. Either siya ay nag-aayuno o hindi siya nag-aayuno. Okay? At gayon din, mga kapatid, kabilang sa pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa, siya sallallahu alaihi wasallam ay umiinom sa pinag-inuman ng kanyang asawa. Okay? Siya ay umiinom sallallahu alaihi wasallam sa pinag-iinuman ng kanyang asawa. Mula kay Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, sabi sa isang hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ata'arraqu al-'araqa wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Ibig sabihin, ako ay umiinom noon, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, habang ako ay may buwan ng dalaw. So while I was during the menstruation, so ako ay umiinom, sabi niya. Pagkatapos ay inaabot ko ang aking iinumin o iinuman sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, for instance, mga kapatid, ito yung iniinuman ni Aisha.
So pagkatapos uminom ni Aisha rito, ito ay inaabot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how sweet is the Prophet Muhammad, was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inilalagay niya ang kanyang bibig. Ibig sabihin, inilalagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang bibig o ang kanyang labi sa kinaroroonan ng aking labi or bibig mula sa aking iniinuman at siya ay umiinom rito. Okay? Ibig sabihin, hanapin niya kung saan ditong parte na halimbawa nung baso, kung saan yung portion doon kung nakalapat yung bibig ni Aisha. At doon din iinom si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilalapat din niya ang kanyang mga labi, ang kanyang bibig. How sweet was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. So nakakaingit, di ba? Okay. Ang tanong, kaya ba natin gawin ito, mga kapatid? Ang iba sa atin baka nandidiri sa kanyang asawa, di ba? So syempre naman makipag-ano naman yung asawa, syempre. Ibig sabihin, kailangan maging sensitibo din ang mga asawang babae. Well, kahit sino ikaw, both side, maging sensitibo. Di ba kasi sensitibo? Kasi minsan, hindi natin namamalayan, nakakain tayo ng mga di ka nais-nais at syempre kapag lalo pat ito ay nakakain tayo tapos hindi tayo sabihin natin ay minsan nagkakaroon ito ng hindi magandang hininga, hindi magandang amoy, ika nga. 'Di ba? Alam natin ayaw ng bawat isa sa atin yung pangit yung amoy. 'Di ba? Kahit pa sa pagitan ng mag-asawa, 'di ba? Kahit pag-aano mo, ibig sabihin, walang sino man ang may kagustuhan sa mabaho, ika nga, lalo pa sa mabahong hininga. Okay, mabahong dahil sa mga kadahilanan ika nga ng kanyang kinakain o hindi nagtututbrush o ano pa man, mga kapatid. So kinakailangan ay maging sensitibo tayo, maging aware tayo sa mga bagay na ito kahit pa mga asawa natin, di ba? Kinakailangan marunong tayong mag-ingat sa mga ito kasi baka nakaka-discourage yun, mga kapatid, sa totoo lang. Nakaka-discourage yun, di ba? So kinakailangan panatilihin, mabango yung katawan, mabango yung hininga, mabango yung sabihin natin, yung pang-amoy natin, di ba? Kaaya-aya. Kasi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam yan ay napakabango niya. Kaaya-aya. Pleasant yung kanyang amoy, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Either kanyang hininga, either kanyang sabihin natin, kanyang katawan, yung kanyang odor. Di ba? Lahat ng ito ay sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kahit pa sa pagitan ng mag-asawa, kinakailangan pagkaingatan yung mga bagay na ito. Kasi minsan tao lang tayo, minsan na-discourage tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? So pag gawin natin yan, since halimbawa gagawin ng asawa natin yun, ilalapat yung para hindi sa ganun magkaroon ng masamang hininga, di ba? Kasi syempre nakakaya din sabihin, halimbawa, uy, toothbrush ka, ang baho ng hininga mo, di ba? Nakaka-offend yun. Pangalawa, nakakahiyang sabihin yun, di ba? So tayo na mismo sa ating mga sarili ang mag-initiate papaara makaiwas sa bagay na ito. Para sa ganun, yung ating partner ay hindi magiging discouraged sa atin at mananatili yung connection, ika nga, sa sabihin natin magandang ugnayan sa isa't isa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. It is very, sabihin natin mean, ito ay simple, ika nga, pero subalit it's a big deal sa buhay mag-asawa. It's a big deal sa pagitan ng mag-asawa, mga kapatid. Okay? At gayon din, mga kapatid, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha, at kakain ako ng laman mula sa isang buto ng karne kapag ito ay may buwan, kapag ako ay may buwan ng dalaw. So pagkatapos ay ibibigay ko ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ito yung karne. Okay? Ito yung tinatawag na karne. So si Aisha radhiyallahu anha, kakain siya ng laman doon, yung bone marrow. Okay? Kinakain yun ni Aisha radhiyallahu anha. Malinaw? At pagkatapos noon, siyempre, merong natitira, ibibigay yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay ilalagay niya ang bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kinaroroonan ng aking bibig mula sa aking kinainan. Di ba? So napaka-sweet ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di ba? So, mantakin nyo ito yung nagagawa, at which is karamihan sa mag-asawa ngayon ay hiwa-hiwala yung plato, hiwa-hiwala yung pinagkakainan, di ba? Kung ano man ayaw, kung ano yung iniimo naman ng kanyang asawa, ayaw niyang inumin yun sapagkat iba sa kanya, di ba? Subhanallah, ito yung makikita natin within the, sabihin natin, between the household. Okay, sa pagitan ng mag-asawa. Na kung kaya ay
yung pala ay ang sunna mga kapatid ay ito yung sunna, ito yung ating nabanggit kanina ay yung according sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha. So walang problema na gayahin natin ito bilang pagpapakita ng mabuting ugnayan sa ating mga asawa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Actually meron akong nakilala mismo, yung ate ko, mashallah, talagang ever since the world began sila yung mag-asawa ng aking bayaw, talagang isa lang yung plato nila. Doon sila nasanay, mashallah. Hindi sila kakain ng dalawang plato, isa lang talaga yung plato, mashallah. O, kudos sa aking, sa aking ate. Mashallah, tabarakallah. Naway, sana all, di ba? Okay. Sa ibang salaysay, mga kapatid, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fahu 'ala al-mawdi'i alladhi ashrabu minhu fayashrabu min fadli suri wa ana haidun. Inilalagay noon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang bibig sa lugar na kinaroroonan ng aking labi mula sa aking iniinuman. Pagkatapos siya ay umiinom mula sa aking tira habang ako ay nag-aayuno. Mashallah, tabarakallah. Diba? Napaka-sweet ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay mangilan-ngilan lamang sa atin, bilang lamang sa mga daliri mula sa atin ang nakagagawa nito, mga kapatid. At sinabi ni Ali Al-Qari, isa sa mga scholar, mga kapatid, rahimahullah, ayon sa bilang komento sa mga salaysay na ito, sinundan niya ang bawat bakas niya. Ibig sabihin, sinundan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bawat bakas ni Aisha radhiyallahu anha, especially sa pagkain at saka sa pag-inom, upang maipakita kung gaano niya kamahal si Aisha radhiyallahu anha. So, isa lang ang magtutulak nito, mga kapatid, believe me, isa lang talaga yung magtutulak na gawin ito ng isang tao, ng asawa, ay walang ibang magtutulak sa kanya kundi pagmamahal niya sa kanyang asawa. Diba? Pagmamahal niya sa kanyang tinatawag na asawa. Walang duda, mga kapatid. So, ibalik ang tamis ng pag-ibig, mga kapatid, sa pagitan ng mag-asawa. Okay? Ibalik, mga kapatid. Sana all, di ba? So, ang kasanayang ito ay may malaking epekto, walang duda, sa asawa. Walang duda sa asawa kapag ginawa ito ng kanyang asawa. Kapag ginawa ito ng kanyang asawa. Inilalagay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang bibig sa kinaroroonan ng kanyang bibig, ng bibig ni Aisha, pagkatapos siyang kumain o uminom habang siya ay may buwan ng dalaw. Biro mo, upang makita sa kanya ang kanyang pagmamahal at pagkahabag sa kanya. Yun ang punto, mga kapatid. At pinapakita dito, sinasabi rito, ito yung batayan na walang problema na makikain kasama ng mayroong mga buwan ng dalaw. Walang problema na makiinom, ika nga sa kanilang inumin, sa kanilang pinagkainan, kasama ang mga may buwan ng dalaw. So ito po yung Sharia. Ito po yung tinatawag na Sharia. Actually, ang Islam, sa usapin na mayroong buwan ng dalaw ang babae, nasa gitna tayo sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Okay? Sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano, we are in a moderate religion. We are moderate religion sa totoo lang, sa lahat ng aspeto. Kahit sa aspeto ng ganito. Bakit? Kasi po sa mga Hudyo, kapag ang kanilang mga babae ay mayroong buwan ng dalaw, sobrang napaka-strict nila. Sobrang sabihin natin, napaka-excessive at napaka-extreme nila pagdating sa bagay na ito. Bakit? Anong ginagawa nila? Parte ng kanilang paniniwala at parte ng kanilang pagturing sa mga kababaihan, kapag mayroong buwan ng dalaw, sila ay marumi physically and spiritually. Sila ay tinatawag na marumi. Kaya naman sa mga Hudyong babae, hinihiwalay ang babae na mayroong buwan ng dalaw at hindi pwedeng lumabas sa kanilang mga kwarto. Hindi sila pwedeng makikain, hindi sila pwedeng makiinom sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, at iba pa na walang buwan ng dalaw. Kapag meron silang buwan ng dalaw, kapatid, separate ang kanilang pagkain, separate ang kanilang inumin, ang kanilang kagamitan, at hindi sila pwedeng tabihan ni halikan ng kanilang mga asawa. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Yan ang doktrina ng mga Hudyo. Yan ang katuruan ng mga Hudyo. They are very extreme pagdating sa bagay na ito. Okay? Samantalang sa Christian, pagdating sa may buwan ng dalaw, yung kanilang mga asawa, pwede nilang sabihin natin ay makipagsiping sa kanila. Kahit walang problema sa kanila. Sa mga Christian, walang turo sa kanila na hindi pwedeng makipagsiping sa mayroong buwan ng dalaw. Pwede sa kanila yon, gagawin nila kung nais nila. Dahil wala silang batas na ganito. Pero sa Sharia, mga kapatid, sa Islam ay nasa gitna tayo. Hindi katulad ng mga Hudyo na very extreme pagdating sa bagay na ito. Subalit hindi rin tayo katulad ng mga Kristiyano
pagdating sa bagay na ito na sinama samantala at ginagamit ng kanilang mga asawa sa tuwing meron silang buwan ng dalaw. So we are in a moderate. Nasa moderate tayo mga kapatid. Yan ang Islam, ay moderate sa lahat ng aspeto, maging sa bagay na ito at maging lalo na pagdating sa tinatawag na akida. Yun yung kaya nga ad-dinul wasat, al-wasatiyah, wal-wasatiyah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So yun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. So napaka-sweet ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana all, di ba? So isa pa sa mga kaparaanan, papaano ipinakita ang pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagamit ng siwak. Gumagamit ng siwak sa pinagsisiwakan ng kanyang asawa. Okay, gumagamit siya ng siwak. Halimbawa, itong siwak na ito, okay? Kuha tayo, halimbawa, ito yung, hindi man to siwak, lapis to. Halimbawa, kapag ito'y ginamit ng kanyang asawa, kinukuha ito ni Prophet sallam para gamitin ulit, mga kapatid. Ganun. Wallahi, walang siguro, mayroon bang nakagagawa nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Di ba? Subhanallah. At mula kay Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmi wa bayna sahri wa nahri wa anna Allah jama'a bayna riqi wa riqihi 'inda mauti. Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi as-siwak wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'aytuhu yanzuru ilayya wa 'araftu annahu yuhibbu as-siwak faqultu akhudhuhu lak فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيهما ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت sakaratin, sabi niya. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu fi ar-rafiq al-a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Now, ito ang salaysay ni Aisha, mga kapatid. Pakinggan natin. Ito ay isa sa mga pabor ng Allah. Sabi ni Aisha, ito ay isa sa mga pabor o favor ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob sa akin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binawian ng buhay habang siya ay nasa loob ng aking bahay. Ibig sabihin kasi that time, bakit siya nasa loob ng bahay ni Aisha? Sapagkat sa mga araw na iyon ay nasa torno, nasa schedule para kay Aisha yung mga araw na iyon. Kaya mashallah tabarakallah, talagang kadar, talagang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ibawian ng buhay sa puder ni Aisha radhiyallahu anha dahil ito ay pabor na ipinagkaloob para sa kanya, mga kapatid. Okay? Sa aking araw, sabi niya, sa aking araw, bisabi nakatakda sa akin, naka-schedule sa akin. Hindi niya inagaw mula sa ibang asawa na dito na siya manatili, bagkus naka-schedule talaga sa akin, tamang-tama, saktong-sakto sa araw na yaon, ay naka-schedule si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Aisha. Okay? Habang siya ay nakasandal sa aking dibdib at ginawa ng Allah ang aking laway sa kanyang pagkamatay. Bakit, mga kapatid? Ibig sabihin, bago bawian si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang laway ay magkaisa. Ang laway ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ni Aisha radhiyallahu anha ay magkahalo at magkaisa. Okay? Pinag-isa, mga kapatid. Ginawang iisa, mga kapatid. Malinaw? Kaya sabi na, ginawa ang aking laway sa kanyang laway. Diba? Pinag-isa, mga kapatid. Kinumbine sa laway ni Propeta sallam during his death, sa pagkamatay ni Propeta sallam. Bakit? Ito po yung nangyari. Si Abdurrahman ay pumasok sa akin na may siwak. Nung pumasok si Abdurrahman ay kapatid ni Aisha. Kapatid na lalaki ni Aisha. Okay? Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So, dumating si Abdurrahman, which is kapatid ni Aisha, kay Aisha radhiyallahu anha, habang sa kanyang kamay ay mayroong siwak na daladala. Okay? May siwak sa kanyang kamay. Habang sinusuportahan ko that time, sabi ni Aisha, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aking dibdib. Nakasandal ang Propeta sa dibdib ni Aisha radhiyallahu anha. Nakita ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatingin dito. Ibig sabihin ay nakatingin si Propeta Muhammad doon sa daladalang siwak ni Abdurrahman. Okay? At alam kong gusto niya ang siwak. Kaya napansin ko sa kanyang mukha na gusto niya ang siwak. Parang gusto niyang magsiwak. Kaya sinabi ko sa kanya, sinabi niya siya kay Propeta sallam, kukunin ko ba ito para sa iyo?
Kukunin ko ba ito para sa iyo? Tumango siya bilang pagsang-ayon. Sabi niya, okay, naam. Malinaw? Kaya kinuha ko ito, yung siwak, at masyadong matigas para magamit niya. Kaya sinabi ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palalambutin ko ba ito para sa iyo? So, alam natin, halimbawa, pag yung siwak na yun, mga kapatid, pag ito yung tinatawag na siwak, halimbawa, yung siwak, tapos matigas siya, so kinakailangan ng pagpapalambot, di ba? So, papalambutin ngayon, okay, pagkatapos noon, ay, syempre, papalambutin sa pamagitan ng bibig ni Aisha radhiyallahu anha. So, ano mangyayari? Ito ay magkakaroon ng laway, syempre. Di ba? Magkakaroon ng tinatawag na laway, at the same time, ay ito ay, pagkatapos ito ay iniabot ni Prophet ni Aisha, ya akhi, hindi muhadar ya sheikh. Malinaw? Okay. Pagkatapos ay, at dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun nga, ay pinapalambot ko ito at nilinis niya ang ngipin niya rito. Malinaw? Sige sabihin, tumango siya bilang kanyang pag-apurba at pagsang-ayon. Kahit pinalambot ko ito at nilinis niya ang ngipin niya sa pamagitan nito. So, ibig sabihin, magkahalo. Ito yung statement ni Aisha radhiyallahu anha na magkahalo, magkaisa, pinag-isa yung kanilang laway. Okay? Laway ni Prophet at laway niya bago bawian ang buhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana all, di ba? Mag-isa yung laway, di ba? Sa harap niya ay mayroong isang pitsil o di naman kay isang lata. Isang pitsil o isang lata. Dito, ang tagapagsalaysay na si Omar ay may pag-alilangan kung alin ang tama, pitsil ba o lata? Ang mahalaga, sisidlan. Okay? Na kung saan itong pitsil o lata ay naglalaman ng tubig. Now, sinimulan niyang isawsaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay sa tubig at ipahid ito sa kanyang mukha. Diba? Parang buta. Kasi naghihingalo siya dati mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi niya, walang karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. La ilaha illallah. Diba? La ilaha illallah mga kapatid. Ito yung kanyang sinasabi habang ginagawa niya ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Then, ang kamatayan, sabi niya, inna lil mauti sakaratin. Tunay na ang kamatayan ay may mga pagdurusa. Ibig sabihin talagang matindi. Maging ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakaranas ng katindihan pagdating sa pagbawi sa kanya ng buhay. Diba? Kasi lahat tayo ay makakaranas ng sakaratul maut mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? So pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa kalangitan, subhanallah, at nagsimulang sabihin, at ang sabi niya mga kapatid, ano ang kanyang sinabi? Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. You know? Abang itinataas ang kanyang hinduturo, firrafiqil a'la. Nang ibig sabihin ay sa pinakamataas na kasamahan. Pinakamataas na kasamahan. Okay? Pinakamataas na kasamahan. Hanggang sa siya ay binawian ng buhay at bumagsak ang kanyang kamay. So, this is the last word. This is the last word, mga kapatid, of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upon his death. Ito yung pinakahuling, sabi natin, salita o pananalita. Actually, sa ibang narration, may mga huling habilin pa siya, di ba? Ummati, my nation, at as-sala, ito po. Pero subalit sa narration na ito, ang pinakahuling binanggit niya, di ba? Bago bumagsak ang kanyang yung kanyang kamay, okay? Bago siya mamatay ay walang iba kundi fir rafiqil a'la, sa pinakamataas na kasamahan. This is the last word of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So, ang punto dito, mga kapatid, ay pinaputanin ng hadith na ito kung gaano ka-sweet ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maging sa pinakahuling bahagi at yugto ng kanyang buhay ay natili pa rin ang kanyang caring, ang kanyang loving sa kanyang asawa ni si Aisha radhiyallahu anha. Kahit pinagsama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng laway ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at laway ni Aisha radhiyallahu anha sa kanyang huling araw mula sa mga araw dito sa daigdig. Yes, as sa pinakahuling araw, pinakaunang araw mula sa mga araw ng paghukom, kaya naman ito ay napakadakilang pabor kay Aisha radhiyallahu anha. Ibig sabihin dito mga kapatid, kasi bakit sinasabi natin dito na pinagsama yung laway ni Aisha radhiyallahu anha sa pinakahuling araw, pinagsama yung laway at saka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakahuling araw niya sa daigdig at pinakaunang araw niya sa pinakaunang araw sa kabilang buhay. Kasi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakatandaan natin yung hadith ni Prophet sallallahu alaihi wasallam na sa pagbabangon ng mag-uli, babangunin tayo kung ano yung posisyon at kalagayan natin sa ating pagkamatay. Di ba? Yan ang nakalagay sa hadith ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, lahat tayo ay babangunin ng Allah sa kondisyon, sa sitwasyon kung papaano tayo mamatay.
paano tayo binawian ng buhay nung tayo ay nasa daigdig. At ito yung kondisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya binawian ng buhay. Kung kayo na magiging kondisyon niya sa pagbabangon na mag-uli sa unang araw sa araw ng paghuhukom. Malinaw? Ito yung pagbabangon na mag-uli mula sa libingan ng lahat ng mga tao sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Kaya nga naman tayo ay magsumikap na sana bawian tayo ng buhay habang tayo gumagawa ng mabuti at nasa magandang layunin at magandang kalagayan at kondisyon ang ating mga puso at ang ating mga intensyon na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang Muslim, laging inaantabayanan niya, lagi niyang binabantayan ang kanyang puso, ang kondisyon ng kanyang puso na baka magbago mula sa mabuti papunta sa masama. Kasi hindi niya alam ang kamatayan. Walang malulugi sa isang tao kung siya ay magmamatigas maliban lamang sa kanyang sarili. Walang malulugi na ibang tao. Walang malulugi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Walang maapektuhan na ibang tao bukod sa kanyang sarili ang sinumang nang matigas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinumang hindi nagbago para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, kinakailangan bantayan natin ang mga ginagawa natin, mga kapatid, ang ating layunin, ang ating puso, baka sakaling tayo ay nasa mabuting kalagayan habang binabawian tayo ng buhay. Okay, bilang panghuli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na sa episode na ito, inshallah na ating maibahagi, mga kapatid, isinalaysay na kung saan ang natutulog sa kabila sa mga pakikitungo rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa. Natutulog ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay inilalagay ang kanyang ulo sa hita ni Aisha radhiyallahu anha, 'di ba? Sweet, talagang napaka-sweet talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang mapapasana all ka talaga, 'di ba? So, 'di ba tayo pag nagnalambing tayo sa ating mga asawa, pag tayo ay humihiga, kinukuha natin yung kanyang hita at doon tayo humihiga sa kanyang hita, 'di ba? Napaka-sweet 'yun pag nakikita natin yung ganung couple, napaka-sweet, 'di ba? Tsaka nagkukurut-kurutan pa sa isa't isa. Ang cute-cute mo talaga, 'di ba? Isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, ito ay hadith, mga kapatid, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Lumabas kami kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa kanyang mga paglalakbay, hatta idha kunna bil bayda'i aw bidhatil jaysh inqata'a iqdun li, hanggang sa makarating kami sa al-bayda o dhatu al-jaysh, sa mga lugar. Isa sa mga kwentas ko ang nasira at nawala. Sabi niya, yung aking suot-suot na kwintas nawala, natanggal. Ito ay nasira at ito ay nalaglag, kaya ito ay nawala. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Ang pusugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nanatili roon upang hanapin ito. Okay, upang hanapin ito, at ganoon din ang mga taong kasama niya. Walaysu, di ba, wa aqama an-nasu ma'ah. Walaysu ala ma'in. Fa'ata an-nasu ila Abi Bakrin as-Siddiq faqalu ala tara ma sana'at Aishatu aqamas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma'un. Faqalat Aishatu fa'atabani Abu Bakrin wa qala ma syaa Allah ay yaqula wa ja'ala yat'ununi biyadihi fi khasirati fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhiri. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in fa'anzala Allah ayat at-tayammum fatayammamu faqala asuydu. Okay, Usaidu ibnu al-Khudair, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Qalat fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fa asabna al-iqda tahta. So dito, mga kapatid, ito nawala no, di ba? So yun, nawala. So hinanap ni Propeta Muhammad sallam. So naantala yung kanilang paglalakbay kasi hinanap ni Propeta Muhammad sallam pati ng kanyang mga kasamahan. Yung nawawalang kwentas, natanggal na kwentas ni Aisha radhiyallahu anha. Now, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, yun nga, ay natili roon upang hanapin ito. Okay? At ganoon din ang kanyang mga taong kasama niya. That day, mga kapatid, sa lugar na yaon ay walang tubig sa lugar na iyon.
Mantakin nyo ha, walang tubig sa lugar na iyon. Okay? At ganoon din, ang mga taong kasama niya ay wala rin tubig, wala rin silang daladalang tubig. Siguro naubusan ng tubig. Talagang, wala. Ibig sabihin, yung senaryo talagang walang tubig silang dala at yung lugar na yaon ay walang tubig. Kaya't ang mga tao ay nagtungo kay Abu Bakar Siddiq, which is ama ni Aisha, at kanilang sinabi, hindi mo ba nakikita kung ano ang ginawa ni Aisha? Nagsumbong kasi ayaw makonfront si Aisha. Doon ang confront sa magulang. Diba? Tingnan mo yung anak mo na si Aisha. Ano, alam mo kung anong ginawa niya? Ginawa niya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at ang mga tao na manatili kung saan walang tubig at wala silang dalang tubig. Ibig sabihin, dahil sa nangyari sa kanya, yan tuloy ang nangyari. Tayo ay nanatili at napatigil sa lugar na walang tubig at wala tayong dalang tubig. Kasi ang propeta sallallahu hindi siya umalis hanggat hindi nakita ang kwintas ni Aisha. Sana all. Mashallah tabarakallah. Di ba? Kasi Abu Bakar ay dumating habang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natutulog na ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking hita. Hita ni Aisha radhiyallahu anha. Sinabi niya sa akin, dahil sa iyo na antala ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at ang mga tao kung saan walang tubig at wala silang dalang tubig. So, bilang ama, pinagsabihan yung kanyang anak. Diba? Dahil sa ginawa mo, dahil sa nangyari sa iyo, dahil sa inantala mo, ganyan-ganyan, walang tubig sa lugar na ito, walang tubig ang mga tao. Nagalit ba? Bilang isang ama, nagalit. Natural yun sa isang ama, di ba? Kaya pinayuhan niya ako at sinabi kung ano ang nais ng Allah na sabihin niya at hinampas ako sa aking tagiliran ng kanyang kamay. Bilang mga ganoon ba? Ikaw talaga. Di ba? Di ba? Alam mo pag mga magulang, alam natin kung paano yung reaction ng isang magulang sa kanyang anak, di ba? Lalo pat nanggigigil dahil sa sobrang ines. Di ba? Kahit walang pumipigil yan, doon mga kapatid. So dito, ang nangyari mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang pumipigil sa akin na gumalaw habang ang posisyon ng ulo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakapatong sa aking hita. Biro mo kapatid, nangangawit na si Aisha pero pinipigilan pa talaga niya. Due to grabe ang endurance ng kanyang asawa. Biro mo, ayaw lang madistorbo ang pananahimik sa pagtulog, ang mahimbing na pagtulog ng kanyang asawa na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana all, di ba mga asawa? Di ba? Pag mga ibang asawa na, doon ka. Masakit na yung hita ko, ayaw na. Okay. So, subalit si Aisha radhiyallahu talagang in-endure niya yun, mga kapatid. Tapos, yung tinapik siya ni Abu Bakar sa tagiliran, masakit-sakit yun. Sabi niya, masakit-sakit yun, pero hindi ako naantala, hindi ako gumalaw para lang hindi magalaw ang ulo na nakasandal, ulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasandal sa aking hita. Mashallah tabarakallah, di ba? Subhanallah. So yun. Kaya dahil dito mga kapatid, ano nangyari? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumangon nang sumikat ang araw at walang tubig. Wala silang tinatawag na tubig. Kaya ipinahayag ng Allah ang banal na mga talata, ang banal na kapahayagan hinggil sa tayammum. Ito na yung ngayon, yung ayatut tayammum. Okay? Yung aya na may kinalaman sa tayammum. Kaya ginanap nilang lahat ang tayammum. Subhanallah. Biro mo mga kapatid, dahil sa nangyari yaon, mayroon parang wisdom, mayroong hikma kung bakit ginawa yun at bakit nangyari yaon. Kasi sinabi ni Usay bin Hudayr, isa sa mga sub-narrator ng hadith na ito, o pamilya ni Abu Bakar, hindi ito ang unang beses ng pagpapala sa inyo. Ibig sabihin na sinabi niya, dahil sa asawa mo, dahil sa pag-antala ng asawa mo kay Propeta Muhammad, ito yung nangyari, bumaba ang revelasyon ng tayammum. Diba? Para ituro sa atin kung paano magsagawa ng tayammum. It is a law. It is a guidance, mga kapatid. Kasi mantakin nyo, kung hindi nangyari yaon, di ba? Hindi nangyari, hindi siguro bababa yung tayammum. So, anong gagawin natin kapag wala tayong tubig at mahirapan tayong magsagawa ng wudu? Di ba? Bagamat may tubig, subalit nahihirapan tayong magsagawa ng wudu, di ba? So, at least mayroong tayammum. So, nangyari yaon para ipakita at ituro sa atin ang tinatawag na tayammum. So, pagkatandaan natin, minsan, mayroong sinasabi yung mga Arabo, lagi sinasabi at narinig ko, at-tajilu fi baraka. Ibig sabihin, yung diliminsan natin inaasahan, yun ay mayroong baraka, may blessings. Totoo yan. Subhanallah, kapag ikaw ay nagsabar, ikaw ay nagtimpi, di ba? At ito ay iniisip mo na ito ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Kaya naantala, kaya nadili ang isang bagay kasi mayroong baraka, may blessings, may kainaman, may kabutihan na hindi mo alam, saka mo lang ma-realize kapag nangyari na. Di ba? Ganun yun mga kapatid. Subali at ta'ajjulu minash shaitan, ang pagmamadali ay mula sa shaitan.
mula sa syaitan, kasalungat naman sa pagmamadali. So ganoon yung mga kapatid, ito yung proof na itong salaysay na ito. Kaya bilang naantala, biro mo, na natili sila doon, wala pang tubig, wala silang dalang tubig, nangyari yung kay Aisha, hindi niya sinasadyang maiwan ang kanyang kwentas, di ba? Maputol yung kanyang kwentas, malaglag ang kanyang kwentas, at dahil sa pagiging pagmamahal at concern ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa, na wala ng isang bagay na mahalaga siguro sa kanya, ay talagang sinuportahan niya na ito'y hanapin. Hindi niya pinagalitan, hindi katulad ng mga ikaw kasi, pabaya ka kasi, paura-urada ka kasi, napakaano mo, napakagarapal mo, mga ganun ba? Subhanallah, di ba? Naway ituwid tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan hindi natin na maiwasan makapagsabi ng ganito. Subhanallah. Pero ang napakahinahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Subhanallah. Kaya nga ito yung lesson, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Minsan sa mga nahuhuli tayo, hindi natin alam pala, yung pala ay blessings, yung pala ay kabutihan para sa atin. Maraming cases, sa totoo lang. Maraming cases, maraming mga kwento ang naisalaysay sa atin, napakinggan natin, nababasa natin, nang dahil sa paging antala ay napabuti ang kanyang kalagayan. Di ba? Siya ay nailigtas mula sa kapahamakan, nailigtas mula sa kapinsalaan ng mga bagay-bagay. Di ba? Subhanallah. Kaya nga, at jilu fi baraka talaga. Okay? Ibig sabihin, mayroong baraka. Minsan, mayroon talagang baraka sa sabihin natin ay pagiging delay. Lalo pat kapag ito ay iniisip natin, ito ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya dahil dito, kaya sabi ni Usayd bin Hudayr kay pamilya ni Abu Bakar, hindi ito ang unang beses na pagpapala sa inyo na sa pamamagitan ng nangyari kay Aisha, bumaba ang revelasyon ng tayammum. Ito ay isang napakalaking pabor na sa pamamagitan ng mayroong revelasyon na dumating, na ito ay isang gabay, isang fiqh, isang law, isang batas, mashallah. Pagkatapos ang kamilyo na aking sinasakyan. Ang tanong, mga kapatid, nasaan na yung kwentas? Ano nangyari sa kwentas? Nahanap ba o hindi nahanap? So, baybayan po natin yan sa mga susunod na mga sabhana, mga ano natin yan, mga lecture natin, subaybayan natin, okay? Sa totoo lang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag nating ibitin, okay? Kawawa naman yung mga nanonood kasi baka mabitin eh. Ito na, mga kapatid, continue natin yung narration ng hadith ni Aisha, ni Hudayr, Usayd bin Hudayr. Pagkatapos ang kamilyo na aking sinasakyan ay lumipat mula sa lugar nito, at doon natagpuan ang kwenta sa ilalim nito. Mashallah, tabarakallah. Diba? Kaya, baka tandaan natin isa sa mga wisdom siguro nito, actually, marami tayong makikitang makukuhang aral dito. At lesson, ika nga sa likod ng salaysay na ito. Kasi syempre, dati, walang mga ilaw eh. Walang mga flashlight. Wala. Sa panahon na yaon, walang flashlight, walang ilaw. Siyempre, gabi, di ba? Ano pa man. Kasi gabi nangyari ito. Kaya naman, siyempre, kinakailangan kinakailangan maghintay ng araw, pag sumikat yung araw, para makita yung nahuhulo o yun ang nawawala. So, kaya ito ngayon nangyari, mga kapatid. Diba? Nung lumipat yung sasakyan na sinasakyan ni Aisha, yung kamilyo, sa isang lugar, doon natagpuan ng kwenta sa ilalim ng kamilyo. Diba? So, hindi mahanap yung kapag, sabihin natin, kapag gabi, kapag madilim. Diba? At the same time, hindi mangyayari ito kung hindi matiisin at hindi concern ang asawa. Diba? Kung hindi concern ang tinatawag na asawa. Subhanallah, sa atin ngayon kasi siyempre propeta kasi siya, ibahin natin kasi talagang propeta siya. Lahat ng tao ay kung ano yung kanyang desisyon ay nirerespeto at sinusunod. Hindi katulad natin, pag halimbawa sa isang ganitong caravan, hindi ka pwede ikaw yung masusunod eh. Kasi iniisip mo rin yung magiging kasama, ano yung iisipin ng kasama mo, di ba? Pag dahil sa iyo, kung halimbawa, grupo tayo, nangyari sa atin ito. Di ba, isa sa atin, mahal sa buhay, ay nahulugan ng ganyan-ganyan, mahalaga para sa kanya yaon, tapos tayo ay naglalakbay. Kasi siyempre, hindi ka bagamat gusto mo magstay para mahanap yun, di ba? Para mahanap yun, subalit sabi natin, kinakailangan umalis na dahil nga malayo pang paglalakbay, hindi ka makapag-desisyon na magstay eh. Kasi iniisip mo rin kung anong iisipin ng kasamahan mo. Diba? Inisip mo, baka isipin nila negatibo, ika nga, bakit? Kunya kasi, alam mo, kasi hindi natin control yung emotion, yung reaction ng ibang tao. Diba? Lalo pat hindi natin kakilala, mga ganun ba? Diba? Lalo pat ang iba sa kanila ay matampuhin, ang iba sa kanila ay nagmamadili, ang something like that. Diba? So, siguro iba, it's case-to-case basis, mga kapatid. Kasi ang Propeta Sallam, pag ang Propeta Sallam kasi, walang problema, kasi pag anong decision talaga, sumusunod, nire-respeto talaga yan ng mga sahaba, walang duda. Okay, so hindi mahirap i-apply minsan yung ganung kalagayan sa sitwasyon. Pero ang punto dito, pinapakita dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung ating topic na
yung paghiga, ika nga, doon sa tinatawag na hita ni Aisha. Paghiga ni Prophet sa hita ni Aisha radhiyallahu anha. Ito pinapakasweet. Itong simple mga bagay na gawain sa pagitan ng mag-asawa, subalit ito ay nagbibigay ng malakas na connection sa pagitan ng relasyon ng mag-asawa. Di ba? At alam natin yan, mga kapatid. Di ba? So, pag ginagawa lagi natin yung sweetness moments ng mag-asawa, ay talagang nanatili yung bonding, malakas yung ugnayan nila at saka yung relasyon nila bilang mag-asawa. Di ba? Isa na isa din, bilang panghuli ni Aisha radhiyallahu anha, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'u al-Quran. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natutulog ng ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking hita habang ako ay may buwan ng dalaw. At pagkatapos siya ay bumabangon at magsisimulang magbasa ng Quran. So dito mga kapatid, so ibig sabihin dito ay ito ay patunay na walang problema magbasa ng Quran na malapit doon sa lugar na mayroong dumi. Okay, halimbawa, kasi si Aisha radhiyallahu anha ay physically ay marumi siya. Okay, sapagkat siya mayroong buwan ng dalaw, di ba? Kaya nga hindi sila pwede magdasal, physically madumi sila pag mayroon silang buwan ng dalaw. Kaya naman, ito yung batayan, ika nga na walang problema na magbasa ng Quran malapit doon sa lugar na kung saan ay mayroong najis, mayroong tinatawag na may dumi, mga kapatid. At okay, yan ang patunay yung kasalaysay na ito. At the same time, yung pagkatulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung paghiga niya, yung pagsandlan niya sa hita ni Aisha radhiyallahu anha, ito ay patunay ika nga na napaka-sweet ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ang pagsasalaysay na ito, mga kapatid, ay sumasalamin ng kanyang mabuting pakikitungo, sumasalamin ng kanyang pagsasaalang-alang at marangal na pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pinatutunayan din ng mga salaysay na ito, mga kapatid, na ang isang tao ay hindi dapat lumayo mula sa paghawak, mula sa pag-upo at pagkain kasama ng mayroong buwan ng dalaw o pagiging malapit sa kanyang asawa sa panahon ng pagreregla. So, yun pinapanaw tayo. Ibig sabihin, hindi porke meron silang regla ay pandidirihan na natin. Hindi porke meron silang tinatawag na regla ay pwede silang hawakan. Hindi tayo pwedeng umupo sa katabi nila. Hindi tayo pwedeng humiga sa kanilang hita o ano paman. Di ba? So, lahat mga ito ay patunay kasi mayroong mga exaggerated na mga Muslim sa bagay na ito. Pag mayroong buwan ng dalaw, malansa siya. Di ba? But of course naman, sa mga kababaihan naman, syempre, magiging aware din sila kasi alam natin, pag may buwan ng dalaw, malansa talaga. Malansa kasi dugo yan eh. So, kaya maglinis naman. Maglinis naman kayo. Para naman sa ganun ay happy together, yung mag-asawa, at hindi maamoy yung hindi magandang amoy. Di ba? So, dapat iwasan. May mga bagay na dapat iwasan. Halimbawa ito, so kailangan maintain, clean pa rin yung cleanliness. Ika nga, yung kaaya-ayang amoy kahit mayroon kayong buwan ng dalaw. Hindi ibig sabihin na mayroon kayong buwan ng dalaw, hindi na kayo maliligo. Ay, hindi ganon. Kailangan maligo pa rin, syempre. Alam nga naman, pag subukan nyo hindi maliligo, anong amoy yun? Ika nga, di ba? So, kinakaiwas sa mga bagay na ito. Para sa ganun din, ay yung asawa, syempre, ay alam natin kasi bawat isa sa atin, kahit pa sa pagitan ng mag-asawa, ayaw talaga yung maamoy na di kaaya-aya. Kahit pa sa kanyang asawa, galing sa kanyang asawa, either both side. Alam natin yan, malinaw? Okay, nahiya lang tayong sabihin sa kanila, napakabaho mo, kasi baka ma-offend ba? Baka magtampo, di ba? Pero sa totoo lang, nagtitimpi na talaga yon na pumipigil dahil sa nangangamoy. So, kailangan, mga kapatid, ay maging aware tayo sa ating mga sarili upang sa ganon, yung mga partner, ika nga, ay hindi mailang sa isa't isa. Malinaw? So, bawat isa siguro sa atin ay mag-initiate, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, this is my advice, of course. At yan ay alam na mga buhay mag-asawa. Mga kapatid, yung mga bagay na ating sinasabi. Sa mga wala pang asawa, ay pasensya na, ay hindi nyo maintindihan minsan ito sapagkat hindi nyo panaranasan ito. Maunawaan nyo ito kapag nandun kayo sa kalagayan ng buhay pag-aasawa. Manin mga kapatid, naway inshallah subhanahu wa ta'ala ay naway magbigay sa atin ng aral ang mga ito, yung mga salaysay na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganon ay manatiling masaya at manatiling, sabihin natin, yung malakas yung connection at relasyon, ika nga, sa pagitan ng mag-asawa, inshallah subhanahu wa ta'ala. Marami pa pong salaysay ang ating maitatalakay. Sagat wala ng oras, ay puputuri na muna natin dito yung ating episode na ito. Abangan nyo po yung mga episode pa. Inshallah, marami tayong mailalahad, marami tayong maiuulat at may papaliwanag mula sa pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang klase ng tao.
at pinangunahan na rito sa kanyang mga asawa. So maraming pong salamat. Jazakumullah khair sa inyong pagsubaybay po. Naway gantimpalahan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapanatagan, ang kaalaman at pangunawa sa ating panampalataya at paghawak ng matinding paghawak sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.